mga tinuran po ni Auntie Claire. Talagang nagpo-focus po sila, no? Siguro ito po yung pinaka-worst talaga, no? Pinatutunayan lang nila na pinaka-worst talaga tong pagtugon sa problema ng bansa, no? Ang dami po yung prioritization. Doon tayo namomblema sa prioritization na alam niyo po, yung mga gobyerno po, may kanya-kanyang priority yan, di ba? Makikita niyo po sa mga priority ng isang administrasyon kung matino po, kung kung nasa tamang direksyon. Okay? Kung ang priority po ng gobyernong ito, ayon kay Claire to kasi wala naman tayong ibang access kundi si Claire lang. Kung pakikinggan natin na si Auntie Claire, fake news po ang pangunahing problema ng Pilipinas. Kasi sa kanya po nagmumula, may interagency against fake news. Wala po yan, no? Minamaliit po nila lahat ng problema ng Pilipinas tulad po ng mataas na presyo, kahirapan, kagutuman, mababang pasahod, at iba pa, no? Kung si Auntie Claire ang pakikinggan natin, yun yung lumalabas no? Fake news ang pangunahing problema natin. Pag nalutas natin yung pagpapalaganap ng fake news, wala nang problema ang Pilipinas. Grabe, no? Pinabulaan sinisi po ni Auntie Claire ang fake news sa pagbaba po ng rating ni Pangulong Marcos. Mas importante kay Auntie Claire yung fake news kaysa ibang suliranin, no? Kung makikinig ka nga kay Auntie Claire, ang direksyon ng bansa na to, labanan ng pangunahing problema. Matapos pong ipakita nila na ang pangunahing problema ay mga Duterte, napakulong, nakasuhan, nasampahan ng kaso sa impeachment, ma-realize natin na hindi pala. Nakakulong na si Duterte, hindi pala. Change ship na po ngayon. Iba na po ang nakikita nilang problema. Ang pupukusan po ng gobyerno ngayon, grabe, fake news. Yung mga fake news peddler, kaya pangunahin po si Roque. Alam nyo, nakakabahala to kasi first time ko pong nakarinig ng government official. Dati po, usually pag pinag-usapan po ng mga government official yung mga kinalaman sa survey, nagpapaliwanag po sila, no? Pinapaliwanag nila yung survey kung saan nagmumula yung ano yung mga posibleng dahilan ng pagbaba ng rating. Kung ang pinag-uusapan po ay pagbaba na rating, ano ang posibleng dahilan, no? Kaya ako, duda na ako kay Auntie Claire. Ito bang mga sinasabi ni Auntie Claire? Talaga bang ito ang posisyon ng gobyerno? Kasi ilang beses na po Di ba? Doon na lang sa papadaluhin. Sabi ni Auntie Claire, papadaluhin. Biglang nagsalita si Bersamin na hindi papadaluhin. Diyan po sa hearing. Nakakaduda kasi for the first time po, nakakarinig tayo sa gobyernong ito. Ganun na po ba yung ating gobyerno? Kaya ako duda, usually, ito pong pag-question sa survey, lalo na yung 2,400 lang, yan po ay kinu-question lang. Mga vlogger lang po nagku-question yan. Kami lang po di ba? Dahil kami, mga bias kami. Pag mga hindi pabor sa atin yung survey, kinu-question natin yung survey. Pero government to Gobyerno po to First time ko pong makarinig na tauhan po ng gobyerno, direkta
kinwestiyon yung survey. At hindi po ito pipitsugin survey yung kinu-question nila. Ang kinu-question nilang survey, yung isa po sa dalawang pinakamatagal nang nagsasurvey sa Pilipinas. Kumbaga may track record, hindi po ito ngayon lang nag-survey. No? Hindi po itong Pulse Asia, hindi po ito, kumbaga kung meron pong matatawag na kapitapitagan, yung kapanipaniwalang survey company, ito po yung Pulse Asia at SWS, hindi po dahil sa kaya lang dahil po sa tagal na nila. Pero yung i-dismiss mo outright yung survey company na ito ay opinion lang o hindi nagre-reflect ba tong sinasurvey nila sa totoong kaganapan? Hindi kaya sabi ko, ito ba talaga kaya si Auntie Claire? Sinabi sa kanya ng ni BBM yan na questionin yung resulta ng survey, no? Minsan sobrang bold. Hindi na ba scientific ang ating gobyerno ngayon? Ang pagtanaw sa survey, pag hindi pabor, ko-questionin. Nakakatakot po kasi yung mga sinasabi ni Auntie Claire. Di ba? Never po na may ganyan po. Lalo na kung Pulse Asia at saka SWS. Pinagpipitaganan po yan. No? Kami po, mga vlogger kami, syempre, question natin, very opinionated kami. Pero yung gobyerno mismo ang magko-question, hindi pa po nagaganap yan. Lalo na po sa Pulse Asia. No? Wala pa pong government opisyal na pahayag ng gobyerno na kinwestiyon yung resulta ng Pulse Asia. Alam ko po yung mga tagapagsalita ng gobyerno noon, pag tinanong mo po kung bakit bumababa ang survey, nakakapagpaliwanag sila more or less. Ito po totally sinimulan po ni Auntie Claire yung pagdidiscuss ng tungkol sa survey na 2,400 lang yan. Yang sinurvey. Malaki na po yan. Yung iba nga po, 1,000 lang. Pero, pinalalabas nyo na nangunguna yung mga nasa pasok yung mga alyansa team. Kasi, pag kinwestiyon na ni Auntie Claire, pag kinwestiyon mo na yung survey company, hindi mo na po pwede bilang gobyerno, hindi mo na po pwedeng i-quote yan na, alimbawa, sabihin niya, pasok marami pa rin sa alyansa. The same survey company na kino-question mo, tapos ngayon, sasabihin mo na tama kung pabor sa'yo, tapos hindi po ginagawa ng gobyerno yan. No? Correct. Ganun ang lalabas. Na maraming pumapasok na alyansa, hindi rin dapat paniwalaan. Nag-aral naman po tayo ng kolehiyo. Scientific po yung mga survey. Lalo na po kung pinagpipitaganan na yan. Anyways, i-share lang natin yung mga sinasabi. Bumawi naman siya. This time, mas imposible yung sinagot. Yan nagre-reflect daw sa survey, fake news. May bawi siya, no? Ang pinagpapalagay, ang paliwanag niya ngayon, so una kino-question niya yung survey. Ito ba 2,400 na to? Totoo ba na nire-reflect nito yung kagustuhan ng tao ng 120 million? Artel Villacorta, thank you very much sa $279. Nire-reflect ba ng 2,400 yung 120 million katao? Yan yung una niyang question, no? Pero, ito naman po,
ang sinasabi niya, reflective daw po, kung ano daw po yung resulta ng survey, pinabla niya na, hindi niya na kinakailangan magpaliwanag. Resulta yan ng fake news. Umiiral na fake news. Ay, teka muna, no? Ayon din kay Auntie Claire, sino ba talaga dapat ang nagtatama ng mga fake news? Auntie Claire, kung nakikita mo na may fake news, sino po ba ang nagtatrabaho dapat para maitama yung fake news? PCO. Katunayan, pinagmalaki rin ni Auntie Claire. First day pa lang daw nila, yun daw ang pinatatrabaho sa kanila. Ha? Sabi po, first day pa lang, ang sabi daw ng Pangulo sa kanila, spread the truth. Yan daw ang trabaho ng PCO. Unang araw pa lang niya, spread the truth. Ano po ibig sabihin? Kung inaamin nyo na laganap ang fake news, kasi sino tayo para magsabi ng contrary? Sila yung may data, sila yung may pera, sila yung may nagko-quote ng mga pag-aaral. Kung totoo yan, Auntie Claire, na laganap ang fake news sa Pilipinas, ay teka muna, ano ba ang trabaho mo? Correct, ang trabaho mo, ayon sa'yo, first day nyo pa lang, babasahin ko yung sinabi mo, spread the truth, first day pa lang daw. So kung hindi mo na-spread yung truth, at laganap pa rin ang fake news, hindi mo nagagampanan yung trabaho mo. Di ba? Ganun lang yun eh. Simple lang yan eh. Ikaw mismo ang umaamin na yung PCO, hindi kayo nakakagampan sa inyong mga trabaho. Okay. Mamaya po natin yan sa conclusion. Talaga bang may fake news? Talaga bang fake news yung nagpababa ng rating ni BBM? Siyempre, alam nyo yung mga reporter, kahit sabihin na natin na anti-Duterte karamihan ng mga to, nag-aral din po to ng 4 na taon. Hindi rin po nila masikmura na, ganun lang, fake news. Ano na lang ang silbi namin, mga reporter? Kung laganap ang fake news, sinasabi ni Auntie Claire, laganap ang fake news, kami ba fake news spreader din, mga reporter? Hindi ba kami truth spreader din kami? O di hindi rin yung nagagampanan yung trabaho ninyo? Kung kayo ay nagbabalita ng tama at sinasabi ni Auntie Claire na napakalawak ng fake news, sinasabi ng gobyerno na napakalawak ng fake news, hindi mo rin nagagampanan yung trabaho nyo sa press. Sasabihin, hindi na naniniwala sa amin yung tao. Bakit kaya? Bakit kaya hindi na naniniwala sa inyo yung tao? Di ba? Meron kayong mahihiwatigan dyan. Doon po sa mga sinasabi ng mga OFW, doon kasi malaya doon eh. Sa dahig, malaya sila nakakapanita eh. Ano sinasabi nila? Bias kayo. No? Hindi nyo naman nire-report yung totoong nangyayari. Kung ano lang yung gusto nyong i-report. Kung ano lang yung pumapabor sa kwento nyo, yun lang yung nire-report nyo. So dalawa po ang hindi nakakagampan. Kung totoong laganap ang fake news, kung totoong laganap ang fake news, hindi lang PCO, hindi lang PCO ang hindi nakakagampan ng kanyang trabaho, kundi yung mainstream media rin. Hindi rin nila nagagampanan kasi laganap yung fake news eh. Sila'y nagbabalita ng katotohanan. Ang tanong, bakit hindi pinaniniwalaan yung katotohanan na binabalitaan nyo? Kuno. Okay. Ngayon, eto po. Tinanong pa rin, di ba? Tinanong pa rin siya. Sabi po nung eto pa ang isa, no?
Ang tinatanong pa ni Auntie Claire, yung bang 2,400 nabababaan ng serbisyo ng gobyerno. So meron ng ano ngayon, meron na siyang duda ngayon. Baka naman yung natatanong, nagki-create siya ng duda sa survey. Ang sinasabi niya naman ngayon, baka naman yung mga tinatanong hindi nabababaan ng serbisyo ng gobyerno. Pinapahamak mo na, Auntie Claire. Ibig sabihin, inaamin mo na rin na yung baka yung mga natanong hindi nabababaan ng serbisyo, kaya negative yung tingin nila kay BBM. Kaninong may kasalanan yun kung hindi nabababaan ng serbisyo? Ibig mo sabihin, namili yung taga Pulse Asia ng mga tinanong muna nila, ikaw ba ay nabigyan ka ng ayuda bago nila tinanong?